What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Tutuluyan nga ni Tatay Digong nasasampahan ng kaso itong si Trillanes mga kababayan. At bali-balita rin na isa sa miyembro ng Tuwadcom na si Congressman Barbers di umano makakasuhan dahil sa nasangkot ang kanyang pangalan sa isang drug raid na kung saan huli ang kanyang kapatid at gamit-gamit ang kanyang sasakyan. Kung kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan na baka kasapakat niya itong si Congressman Barbers at sila malaking supplier na ng ipinagbabawal na gamot. Lalo na ngayon nakitang-kita naman kung paano gipitin at sirain ang kampanya laban sa droga ni Tatay Digong nitong mga pulpul na Quadcom. Nagmumukha na lang talaga silang mga tanga. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa rito na huwag nating hahayaan na magsisi tayo sa bandang huli na ma-impeach itong si VP Sara at ito namang si Tatay Digong tuluyan na nga lang ipakulong, Dahil kapag nangyari yon, endgame na mga kababayan, na talagang magsisimula ang revolusyon o people power kapag nagkataon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ano, hahayaan niyo si Duterte na tangayin ng ICC? Hahayaan niyo si Inday Sara na impeach? Panonoorin lang namin 'yun. FJ, manonood lang tayo sa gano'n. Panonoorin lang namin 'yun. Kasi tinitignan namin kayo, mga Duterte supporter. Tatayo kami pagka nakita namin na talagang wala ng pag-asa at magiging narco-communist state na tayo. Do'n kami tatayo. Uubusin namin lahat. Papatayin namin. Mas marami namang hamak ang FGF, Pero yung para asahan niyo kaming FGF na tatayo para unahan, yun yung keyword, Hindi hindi ako tatayo para i-claim, unahan yung what is rightfully due the Filipino people. Inday Sara, okay? Hindi ako. Supporter lang ako. Best actress, si Inday Sara. Best actor, si Rodrigo Duterte. Tukmoy lang ako, supporting actor. Stuntman. Sinisigurado ko na kunyari yan si Fernando po, si Duterte, bugbog. Ako yung pupunta sa pwesto niya, bugbog. And then, bugbog sarado ko, tsaka papalit siya yung bida, di ba? Kami magpapabugbog, pero pagka nakita namin na may nangyari dyan sa pamilya na yan, at magte-take over na yung droga, politiko, na manggago, at komunista, wala, no choice, tatayo kami. Tatayo na kami. And then, ubusin namin lahat kung kinakailangan. Of course, marami kaming mga kalaban, pero okay na yun. Okay naman maging outlaw kung para sa taong bayan. Kasi yun naman yung premise ng FGF, Gusto ko lumagay dun sa strictly, focused yung hindi dahil sa politika, Kasi pagka nagpolitika kasi mawawala kami sa hulog, Kaya nga inaano namin taong bayan. Something happens to the Filipino people, yon. Nakita namin na kung magiging komunista tayo, magiging lulun sa droga o kaya tangin ng mga politiko to, mababangkorote tayo. Malapit na nga, mabangkorote. Nagbebenta na ng ginto, Kaya nga, hindi malayo. Pero tinitignan din namin, hindi malayo na magkaroon ng political upheaval. So, Grabe, no? yun yung pinapanood namin. And we are hoping na mangyari nga yun because, hindi, mako-conserve yung FGF na position ba. So, ang panawagan namin ni Commander Bukay sa mga vlogger, you start vlogging na what to do. You start uniting. You start planning kung ano yung dapat nyo iba-vlog. 21 na yon, November 21, kanya-kanya pa rin, walang direksyon. So, paano ngayon kung biglang tinake off si Duterte? Wala na, binitbit na ICC, anong gagawin nyo? Doon kayo magtatawag ng tao. Too late. Tapos nandun na yung mga, too late na. And then, kakaba-kaba pa yung iba, walang firm resolve, etc. Too late.
Tama nga naman, Sir Dado, no? Na may kasabihan nga na nasa huli ang pagsisisi. At marami rin sa taong bayan ang nagwiwika, no? Na habang maaga pa di umano, mag-angklas na, no? Mag-people power na, magkaisa na. Dahil hindi natin masabi na biglaan tayo, mga kababayan. Lalo na't uhaw ngayon sa kapangyarihan ang mga nauupo. Na hindi lamang itong si Bonget, kundi pati itong mga kongreso, no? Itong pinagbuntangan ng Quadcom na anak ni PRRDing babae. O yan. I have to file libel cases against him. Baka sabihin ng tao na totoo. Ni isang katiting doon wala. Ayoko na lang magsalita basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte, puro kabulastugan na fake news. Rodrigo Duterte. Patungkol ito sa mga binanggit ni Trillanes na bank account at siya daw ang drug lords. Okay? At sumasahod siya sa droga, itong si PRRD. Okay? Ito po, tanungin ko kayo kayo ba ay sang-ayon na idemanda ni PRRD si Trillanes? O sige, ilagay niyo po sa comment section ng inyong sagot na magkaroon ng talakayan. Agree. Pero ako bigyan ko ng punto to. Alam nyo, kung ako ang tatanungin, dapat bang idemanda to si Trillanes? Alam mo, sa totoo lang, dapat PRRD matagal na. Matagal na po dapat dinidemanda to si Trillanes. Alam nyo kung bakit? Ang laki na po ng paninirang ginagawa ni Trillanes sa mga Pilipino. Ito, hindi na po, let's admit this. Anong naitulong ni Trillanes dyan sa Senado? Wala lang siyang ginawa dyan kung hindi magpakalat ng fake news, kung hindi mang-away, puro ganyan kahit may matanda na, pinapatulan. Alam mo, napaka-war freak nito, napaka-ampaw na po ng pagkatao nito si Trillanes. And sad to say, siya pa yung laging nagdidemanda kung kani-kanino. Sa katunayan, pati nga mga taga-SMNI ay dinimanda niyan. So, para sa akin, dapat PRRD sa katunayan, matagal mo na dapat dinimanda yan. Pero maraming salamat, ididemanda mo. Kasi hindi na ito nagkakaroon ng ambag sa mga Pilipino. Panira na po ito si Trillanes. And it's about time, merong manindigan. Wala lang talagang naninindigan kay Trillanes eh. 'Di ba? Kaya siguro hindi napapansin or hindi na lang talaga pinapansin dahil mukhang tanga talaga. Sabi nga kahit naman yung Congress tinawag siyang hari ng Marites 'di ba? Ngayon hindi ko alam bakit pinatawag ng Quadcom. Remember this, pinaratangan 'yan mismo ng ibang miyembro ng diyan sa Kamara na talagang may pagkamarites etong si Trillanes. Tapos kinain nila isukan nila, inimbita sa Quadcom. No? So wala eh. It's either hindi siya pinapansin, hindi siya pinapatulan. Kaya naman siya tuloy-tuloy ng kagaguhan ng ginagawa. Buti nga ididemanda ito ni PRRD. Talagang napapanahon na po ang nang sa ganon matapos na yung paninira nito. Kasi hindi lang to si PRRD. Okay? Hanggat hindi ito inaawat si Trillanes, magpapakalat ito ng fake news. Tapos siya ang nagdidemanda. At ito ay nagagamit ni Tambaluslos. Nagagamit pa ni Martin. Nagagamit pa ng Quadcom. 'Di ba? Alam nyo yung binabanat niya dyan, hindi naman siya, bakit bigla siyang sumulpot dyan? Hindi naman siya parte ng Quadcom. Hindi naman siya congressman. Bigla na lang siyang pinatawag. 'Di ba? Ito'y paninira. At Kasi nga, gusto nang mangyari ng mga Quadcom, mga anti-Duterte, mga nasa loob, mga kasali, mga spokesperson. Dahil ang hangarin talaga nila siraan itong kampanya laban sa droga ni Tatay Digong. Ito nga lang si Congresswoman Cardema nagsalita sa harap ng Quadcom at dinipensahan si PRRD. Inalis bigla. Binibigyan niya ng boses ang ICC sa Pilipinas through Quadcom. So yung mga pinaratangan. Narinig nyo naman yung interview namin kay Doc Loren. At saka, ito obvious naman at this is public knowledge. Yung mga NPA dyan, kasabwat ng mga Quadcom, kasabwat yan sila Martin. So pagka hindi natin inawat mga ito, mas malaking damage ang mangyayari. Kaya tama yung sinabi ni PRRD dito na dapat niyang idemanda yan kasi baka sabihin ng tao na totoo. Ni isang katiting doon wala. Pag hindi ito pinatulan ni PRRD, kahit hindi totoo na korap siya, alam naman natin na talagang walang bahid ng droga ang mga Duterte. Ibintang mo na lahat kay PRRD, babaero, palamura, hindi maganda ang tono ng boses, hindi maganda ang mga bunganga,
Lahat sabihin mo. Pero droga at korupsyon, hindi ako maniniwala. Wala siguro mas Correct, maniniwala malabo. kay Trillanes bukod diyan sa mga panatikong loyalista ni Marcos at ng mga Pinklawan, walang maniniwala kay Trillanes na siya ang nagsasabi ng totoo na kung tutuusin, yan ang strong traits ng Duterte. Droga at korupsyon. Wala silang bahid niyan. So, mas marami. I'm sure mas marami naniniwala kay PRRD. Kaya nga, binoto pa ng taong bayan si BP Sara at siya pa ang pinakamalaking boto. So, dapat maturuan talaga ng leksyon and dapat na talaga baliktarin ang mundo nitong si Trillanes at ng Quadcom. Si Trillanes pa ang demanda ng demanda sa iba. Diba? So, para hindi na magamit yan. Para maturuan ng leksyon yan. Ito po isang pinapakita ni PRRD. Bukod dyan, pag ikaw ay nagdemanda, ibig sabihin, meron kang hawak na malalim na ebidensya. Most probably, it is very possible na meron kang matinding ebidensya na tatayo sa korte. Kaya malakas ang loob mong magdemanda. Huwag nating gayahin yung mga taga-Quadcom na ginagawa itong trial by publicity. Sinisiraan lang sa publiko ang mga Duterte, pero takot namang magdemanda. Di ba? Bakit? Ito ay dahil para sa ICC, and again, para sa paninirang puri lang sa mga kalaban nila sa politika. Pero walang matibay na ebidensya na pwedeng tatanggapin ng korte. Baka mapagalitan pa sila ng korte, baka mapagtawanan pa sila ng korte. Kaya ito, this is a very good move on the part of PRRD na ipakita niya, it's about time, meron siyang ebidensya laban dito. So antayin namin ha, sana po, Tatay Digong, tuluyan mo na yan. Tuluyan mo na yung sundalong kanin na yan. Ito naman, pag-usapan natin, ito na yung sinasabi ko. Di ba, napanood nyo yung Quadcom. Talagang nilecturan sila ni PRRD ron. Grabe, no? Isang matanda, mahina ng resistensya, di umano, pero tinalo sila. Talagang yung tapang ni PRRD at saka sila, ha? Mahalata mong, mahalata mong duwag sila kasi yung kuyog style, yung kailangan ang dami nila. Kompleto, yung 7 nandoon sa harap, andyan pa yung mga pinagbibintangang NPA, tumawag pa sila ng import na si Trillanes. Ganun po sila katakot kay PRRD. And yet, kinaya sila ni PRRD, nag-iisa si PRRD, ayaw pa nga umuwi ni Tatay Digong. Ganun po siya katindi. Kaya nga naman, kung hindi kaya ang tatay, ito style nitong mga ito, pagbalingan ang anak na babae. Grabe, no? Oo. Medyo may kabaklaan ng datingan, hindi mo kinaya yung tatay, doon ka sa anak punta, di ba? Alam mo may mga ganyang mga vloggers no? At ang atake nga personal. Oo, pine-personal ang Duterte at pine-personal si BP Sara. Buti kung yung atake sa kanila ay yung talagang about sa politics, no? Hindi, ang atake ngayon especially kay BP Sara, personal, pamilya. May pagkaganyan ng galawan. Kung sino mang nagpapakain na nagbabayad sa mga vloggers na yan. Mga alam mo buko style yun. nila? Personalan. Ganito rin naman ang nangyari dito kay PRRD. Hindi kinaya si PRRD, personal attack. Bagamat politiko rin si BP Sara, pero mga bayarang di ba trolls. nakakahiya? Hindi nyo kinaya yung tatay, tapos pupunta kayo sa anak. Ito sinabi, buti pa ang tatay, Solon hits VP Sara for refusing to take an oath unlike her dad Digong. Kinumpare ngayon, di ba? So parang gustong igisa ito si VP Sara sa sarili niyang mantika. Igigisa si PRRD sa sarili niya. Buti pa yung tatay mo. Sumumpa ikaw hindi, di ba? Ang sabihin ninyo, Quadcom, yung mga aso mo Martin, hindi nyo kinaya ang tatay, punta kayo ngayon sa babaeng anak ni PRRD. Pero bakit ka manunumpa? Alam mo, para nga sa akin, sa totoo, ito, alam to ng lahat, hindi tayo nagsisinungaling. Pinaglaruan kayo ni PRRD. Sabi nga ni BP Sara, di ba nung tinanong siya ni PRRD, kamusta performance ko? Best actor, ang sabi ni BP Sara. Best actor. Bakit anong ibig sabihin ng best actor? Ibig sabihin, hindi naman talaga pumatay si PRRD ng walang kalaban-labang tao. Di ba? Sa madaling salita, pinaglaruan na naman sila ni PRRD. Hindi, tinan mo, nilecturean niya itong Makabayan Black. Talagang mga bobo itong mga Makabayan Black na ito eh. Lalo na itong si Raul. Wala. Pinaglaruan. Ultimo yung laging pasigaw-sigaw, nakala mo iniwan ng syota na si Paduano. Pinaglaruan niya eh. Di ba? Takot ako sa'yo, takot ako sa'yo. Naniwala naman ng loko-loko.
No, 'di ba? Si Abante, itong Atras Abante na ito na napakayaman na di umano, aba, nagpa-picture pa. Ha? Nagpa-picture pa kay PRRD. Yan po ang rockstar na status ni PRRD. Kakalabanin, alam mo, naalala ko dito, Loko-loko eh, no? si Banat Bay. Alam mo, maraming bumabanat kay Banat Bay eh. Even yung mga viewers. Pero pagka nasa labas kami, ang dami naman lumalapit sa kanya, nagpa-picture. Oy, Banat Bay, oo, oo. Dati ayaw ko sa'yo, ngayon gusto ko na eh. O, tapos pa-picture naman, o gano'n. May gano'n. Ito, si PRRD, parang gano'n, naalala ko, grabe, naaway-away nyo pagkatapos ng hearing, nagpapa-picture kayo. Diba? So gano'n na nangyari eh. Ito talagang Quadcom na ito, hindi talaga titigilan ang Duterte. Alam natin lahat, especially PRRD. Alam nating lahat, hindi nila kaya sa argumento at lalo na kung sa pasikatan, yung kanyang isipin nyo, ang daming views. Even yung mga bayarang media na kaaway ni PRRD, ang daming views. Diba? Ganun po kalakas si PRRD. Hindi nila kaya, punta sila ngayon sa anak. Pero para sa akin, tama lang hindi manumpa. Paglaruan nyo lang. Alam mo, yung sinasabi, irespeto nyo kami. Hindi. Ang respect po ay hindi hinihingi. Ang respeto ay ini-earn. Yan po ay pinaghihirapan. Alam mo, hindi ka respeto. Quadcom, derechahan po tayo. Hindi ka respeto yung ginagawa nyong pagdinig dito sa mga mag-amang Duterte. Dapat lang, tama yung ginagawa ni PRRD, paglaruan kayo. Kung hindi pa kayo nakahalata, pansinin nyo ha, pinaglaruan kayo ni PRRD. Sakay naman kayo. Kunwari, takot siya sa inyo, di ba? Ang galing po talaga ni PRRD. Nagmumukha kayong tanga. Kung hindi pa kayo nakahalata, pinaglalaruan kayo ni PRRD. Kaya nga correlated yung budget eh, no? Hindi tayo uutang for the next 10 years. Dapat yung budget natin, hindi tayo gagastos ng mas malaki dun sa kinikita ng bansa natin. Gusto mong gumastos ng mas malaki, kumita ka ng mas malaki sa 4.5 trillion. Huwag ka magbabudget ng 6 trillion kagaya 2025 kung ang kikitain na ng bansa natin projection is 4.5 trillion, may insertions ka pa. Di ba gago? Mga walang yan. Iutang nila. Iutang, gago talaga mga utang ina nyo. Mga walang nga kayo. Tapos, kung sa 4 trillion lang yon, isipin ninyo, kung walang korupsyon kasi may death penalty, yung 4 trillion na yun, papasok talaga sa, talagang dapat pasukan. Kaya nga ang proposal ko, yung 1 trillion, diretso sa armed forces. Yun yung budget lagi, every year. Or 20% of whatever is budget. Kung tumas ito, naging 6 trillion, 20% of 6 trillion is 1.2 trillion. Pagka naging 7 trillion na yan, 20% is 1.4 trillion. So, tama lang yung thinking na when you're budgeting, 20% automatic goes to the armed forces. Automatic yon. Or 1 trillion. Kasi kung kunyari, ang 4 trillion lang yung budget mo, yung magiging take-off point natin for supposed to be 2025, kung ibibito yung budget ng 2025 na 6.3 trillion, gawin mo lang 4 trillion kasi yun lang ang kita mo, yung 1 trillion doon, or 20% of that, whichever is higher, pupunta sa armed forces. So yung 1 trillion na yan, mas malaki sa 20% ng 4 trillion, 800 billion lang yon. So 1 trillion. Sabi ko nga, whichever is higher, 1 trillion or 20% of the budget. 4% na 4 trillion na budget, 20%, 800 billion. So automatic, mas malaki yung 1 trillion. So yun yung magiging budget. Ang balance, 3 trillion. Yun yung pagkahati-hatian ng lahat ng agencies. Pero yung 1 trillion, kung pupunta sa armed forces, kailangan dyan, ang focus, i-set na. Air Force. Air Force. Gawa ka ng konting remodeling na i-equal mo yung Navy, Air Force, tsaka Army. So yung itataas mo na yung armed forces mo, kahit tigwa 100,000, 100, 100, 100, 300. Oh, di ba? 300,000. You're going to maintain an armed forces from 150, magiging doble, which means kailangan mo ng budget na mas malaki. May 1 trillion ka. And then the 1 trillion, doon may papasok na yung kontrata ka na ngayon ng mga aeroplano. Mga fighter jet, tsaka long range bomber, tsaka long range missile system. No? Long range. Kahit hindi nuclear, pero yung ordnance mo is precision guided na mga ordnance, mga para tutok mo. So kung kompleto yan, all you have to do, ilan yung kailangan natin? Do diligence, ilan yung target mo? Kung tatargetin mo lahat ng infrastructure doon sa kalaban mo, na in-expect, inventory ko lang kung ano yung target. To cripple the enemy. Di ba? Kasi sila, tatargetin din tayo. Unahan lang yan. Pero nandun pa rin yung ibang mga kaalyado, okay lang yan. Siyempre, i-abrogate pa natin yung yung mutual defense. Kasi gusto natin, neutral tayo. Wala na yung mga base, yung mga treaty na yan, yung mga bases na yan. Stand tayo on our, So, gawa ka ng sarili mong factory ng mga bala, aeroplano, baril, ng kompleto.
technology-based, etc., improve. And then Luzon, Visayas, Mindanao, hatiin mo, o kaya per region, para magkaroon ng trabaho. Pagka nagkaroon ng trabaho, iikot lang yung pera sa economy. So makakatulong sa economy, bibili yung tao ng mga gamit sa bahay, ulam, pagkain. Ikot lang yung pera. So yung 1 trillion na yun, hindi nawala. Nasa tao. Umikot, economy. Di ba? At pagka meron tayo excesses, export ka. Babalik, pera. Di ba? Lalo na kung maka-design tayo ng mahalaga, kailangan magkaroon tayo ng backup. Ang laki-laki nga ng mga kinakaltas sa ating mga Pilipino eh. Tatax pa lamang mga kababayan. Sadyang kinakamkam lamang ng mga pulpul na politiko ang kaban natin. Kung kaya't ang bayan natin eh hindi umuunlad. Walang mga investment, mga business na pumapasok, no? Steel mill na binenta ni Ramos noon, di ba, yung sa Iligan. Dapat magkaroon tayo. Still have to find out kung what does it take to have our own steel mill. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan tayo kukuha ng raw materials? Meron ba dito sa atin? Kung wala, saan tayo kukuha? And then what's the cost of setting it up or compared sa bumili na lang tayo ng raw materials, etc., etc. Mga ganun ba? Pero maganda yung gumagawa tayo ng sarili natin. And in the concept ng na unsinkable aircraft carrier, nandun. So yung isang isla, may airfield, may battery ng mga SAM site, mga ganun, may mga long-range missiles, kahit saan parte ng mundo pwedeng umabot. O, ito yung ganda. Tapos, alam nyo kaya ako gustong Air Force muna. Focus. Tapos, At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan, ingat and God bless.